Noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9-point-something million, and 0000 pa rin ang TIN number niya. When I was interviewed ng DZBB, ni Joel and Weng, nasabi ko doon na meron multiple winners sa PCSO. I don't know kung yan ay 4, 5, or 6-digit games, and you will explain to us what games are those. But when you were interviewed by GMA7, unang hirit ni Arnold Clavio, sinabi niyo po, sir, Mr. Robles, na hindi sila winners kundi sila ay claimants. Can you define to us the difference between winners and claimants, sir? Your Honor, we are definitely that they're definitely claimants, and of course in the interpretation of the law, they're also winners because bearer instrument po ito. Wala pong information ng ticket, so whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko, they are not necessarily the winners, although legally yes. In reality po, as practiced over the years, including before me, since nga bearer instrument to, at unang-una hindi naman din pong jackpot, kasi po ang tinatanong sa amin, could there be multiple winners of jackpot? No? So sinabi namin, hindi. Not in our experience. Wala pa po kaming nakikita na isang winner na nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. No? So ang sinabi ko, the bearer of the ticket can claim the prize. And yes, we can sa entry namin talagang ilalagay mo yung winner. Pero in reality, hindi po lahat ganun. Especially mga tier prices po. Yung low tier prices, yung mga 2D, 3D, 4D, 6D. Yan po, tsaka ibang consolation prices. Yan po, that was what I meant since bearer instrument yun. As a matter of practice po, yung mga nandoon po sa malalayong lugar, siyempre yung iba, walang ID, mamamasahe pa sila. Yung po, that was what I meant, that the claimant is not necessarily the winner, although we have to put them as winner. Can you be specific, sir? Not necessarily the winner? Opo. And the claimant? Who are they? Who are these people? Katulad po nung nakita namin, sir, ano po siya? Na lang po, sir. So if they're not winners, not necessarily winners, they're claimants, who are they? Ano sila? Anong personality nila? Sila na holder ng ticket. Presume po sila, since sabi ko nga, this is a bearer instrument, presume po sila to be the winner. Kasi yun naman pong ilalagay doon. Wala naman po presume to be the winner, or ako na lang po, I'll fill in the blanks. Are you talking about ito yung mga nagpapare-discount? Hindi ko po masabi yan kasi it's a transaction between them eh. Hindi ko po masabi yan kung nagpapare-discount sila. Ayan lang po ang may naririnig. Pero personally, hindi ko po alam yan. Kasi alam nyo, it's being done every day po yan eh. Yung lalo na sa mga low tier, 2D, 3D. Madalas po yan na pinapaabunuhan na lang nila sa sa ahente nila. Most likely po yan mga ahente or I mean lotto outlet po yan, most likely. So sa next hearing, gusto ko po ipatawag COMSEC through the PCSO cooperation the following names. Nituda Antonieta, and then Rayal Jim J. Sualio, 10 lamang po ito, and Lahara Rolando. Why? Isa sa kanila halimbawa, noong July, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, tig to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng tig
225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Or excuse me, in fact, yung pinakalas, nanalo siya ng 450. So, December, 4 times nanalo ng tig 225,000. So, nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Okay? O August, tig 225,000 naman, 9 times. So, this amounted to 8.3 million. Actually, 9 million to. Tama? 9 point something million. So, ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, and definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. 10,000 and above, up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. In fact, we invited that yung sinasabi niyong tao for today, at sabi niya hindi siya makakapunta. Nagpadala na lang po siya ng video. If you care to listen to her video, Yes. para po natin, meron po kaming video ng ano niya. Yes. And also, with And then with that, if I may add, kaya nandito yung BIR, bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each time na siya manalo, na umabot na ng 9 point something million, and 0000 pa rin ang TIN number niya. Mamaya yung BIR will explain to us how did it happen. One moment, Your Honor. Comsec, gusto ko yung mga pangalan na binanggit ko. I want them to be here sa next hearing and to explain to us kung talagang agent sila. And then kung agent sila, then bakit kung sila ay nagka-claim on behalf of some people o suki nila, whatever, then why are not they paying taxes? Kasi dapat yan, nakalagay ang TIN number nila rito. Tama ba ako, BIR? Nakalagay po dapat yung TIN nila. Exactly. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. So, binawasan sila ng tax ng PCSO, saan nire-remit yung tax na ibinawas? Kasi PCSO is obliged, Sa amin. di ba, na magbawas ng tax. Halimbawa na lang, okay, habang nag-usap sila, hindi naman lahat may TIN number. Anong proseso BIR? Kunyari ako, ordinaryong mamamayan, o ordinaryong mamamayan naman talaga nanalo karami sa PCSO, at nanalo ako, say 225,000. Pupunta ako sa PCSO na wala akong TIN. Ano ang dapat proseso ng PCSO para makapagbayad ng tax ako na nanalo ng 225,000? Dapat po, pag-register po muna siya. Kasi po, magbabayad po siya ng tax, mag-withhold po si PCSO. Dapat po, make sure nila na-registrado po muna yung individual. So paano kung wala akong tax pagpunta ko sa PCSO? So paano kung wala akong TIN pagdating ko sa PCSO at may hawak-hawak ko ng winning ticket worth 225,000? What is the procedure per BIR? Well, sa amin po, since mag-withhold siya, mag-file po siya ng form, kailangan may TIN po yun. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo si winner po na mag-register po kung wala pong TIN. Kaya, pero di ba there's such a thing na magbibigay siya ng temporary TIN number? Wala pong... Kasi kung maghintay pa ng several days before mabigyan siya ng TIN sa kanya makiklaim yung kanyang price, dito papasok itong magkakaroon ng maraming tinatawag na fixer or rediscounter. Ang TIN naman po, Mr. Chair, 1 day lang po, mabilis lang po. 1 day. Yes po. Punta lang po sa district office, pila lang po. Tapos, depende po sa traffic po ng tao. Pero for example, sa Metro Manila po, within 20 minutes, nakakuha na po agad ng TIN yung individual po. Pero, mamaya sa PCSO ang tanong ko, pero wala ba kayong tao sa PCSO na naka-standby doon para sa mga winners, turuan sila, i-guide sila, i-process yung kanilang team doon sa mga walang team, nang sa gayon, hindi na pupunta sa mga tinatawag ni Mr. Robles sa mga agents at para
ibigay yung kanilang winning ticket? Wala po, Mr. Chair. Pero meron na po kaming ano ngayon online na madali na lang po mag-register po. Okay. Pero hindi tama itong nangyayari dito na lahat ng mga multiple winners 0, 0, and 10. So may discrepancy rito, may problema rito. As you can see it, Mr. Tibayan. Mr. Chair, yes po. Although may sinample test po kami, yung mga ibang 0-0 po, may in po sila nung verify po namin sa system. Pero merong iba na wala. Meron po talaga. Okay. Sige. Your Honor, if I may, Attorney Patsyagi, sir, or AGM for the finance. Good morning, Mr. Chair. Yeah, already. Good morning. As regards the alleged absence of the TIN, Your Honor, we have actually the TIN supplied by the winners. And that's part of the certificate of creditable tax withhold at source submitted to the BIR. Mr. Arnel Casas, I have a copy Your here. Honor, Attorney Patiag, sir. Patsyag, Larry Patsyag. Pakipalitan na. Pakipalitan. And then pakilagay dito para makita kang pangalan para they will be identified properly. Diba? Siya po ay si Attorney Attorney Lauro Patiag, Your Paolo Honor. Patiag. Okay, ano po yung inyong position sa PCSO? Sir? I'm the AGM for the management services sector, Your Honor. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, sa lista na meron kami, July 2023, 2,619 bettors ang nanalo. Number of bettors within numbers, 271. Ano po nangyari doon sa difference? Sila ba ay nakapagbayad ng tax? Yes, Tutuloy ko po, August 2023, 2,786 ang mga nanalo, 248 lamang ang may tin. September 2023, 2,603 ang nanalo, 225 lamang ang may tin. October, it goes on and on and on. So, ano nangyari doon sa mga walang tin? Were they given tin numbers and were they able to pay taxes sa BIR? Your Honor, I'm referring to the winner, particular winner mentioned as regards the winnings. Mamaya na po yung winner. Mamaya. Ito Pero lang yung- po na kasi sinasabi nyo, may mga tin numbers. Okay. Siguro hindi nilagay ng PCSO dito kasi kung nilagay ng PCSO yung tin number, respetuhin naman yun. Of course, we're not gonna mention it kasi we know na that's confidential. Okay? Pero since wala, nilagay 00, kaya nagtataka kami. O kung talaga may tin numbers yun, yung mga malalaki, yung mga multiple winners, nilagay nyo sana para hindi na kami magduda. Siyempre, we will never show it to you, yung tin number niya o nila, yung mga multiple winners. Now, sige po, sino gusto mag-answer? We have the division chief, Your Honor, that processes the winning claims of our lotto winners, and Miss Velan. Miss, anong pangalan? Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? State your name and position. Felan Ramos po. Ma'am, pwede patanggal na para mag-intindi na tayo. Lahat naman tayo rito vaccinated na ano. Sige po. Felan Ramos po, Division Chief ng Prize Fund ng Accounting Department. Okay, ma'am. Kwento sa amin yung proseso. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. May hawak-hawak ako na 225,000 winning ticket. Ano yung proseso? From start to finish, from A to Z. Bali sir, pag may claimant po na pumunta dun sa office namin, kino-compare lang po namin yung ticket. No, yung proseso, ma'am. Yung pagpasok niya ng gate ng PCSO, saan siya pupunta? Bali sa guard po para po magpirma ng ano, ay mag-fill up po ng form yung Sa guard pa lang. Opo, claimant's form. Saan guard? Yung sa gate? Dun po sa may second floor na po. Sa second floor. Opo, sa division po namin. Pero pagpasok sa gate, sabihin niya, pupunta ako sa PCSO kasi meron ako winning ticket. Yes po. So, after the gate, sabihin sa kanya, sige, lahat ng mga pananalo, punta sa second floor. Yes. So, Juan de la Cruz will go to the second floor. And the second floor, ano nangyari po? Bali, mag-fill up po siya ng form sa claimant's form. Then after po nun, ibibigay ng guard dun sa staff po namin para i-validate po yung ticket. Okay. So pag once na may ticket po, ang kino-compare po namin is yung 2 valid IDs plus yung ticket po na dala niya. So ang ano po namin doon is kino-compare namin yung signature ng claimant dun sa likod plus yung ID na dala niya para po malaman namin na siya po talaga yung may-ari ng ticket. So, what happens kung wala siya pong ID?
sir, pinapaprovide po namin siya ng ng ID. Hindi, kaya ma'am, hindi naman po lahat ng tao may ID. So paano kung pumunta siya, sabihin niya, wala akong ID, mahirap lang ako. Required po talaga, sir. So, Required. kailangan po talaga siya mag-produce ng 2 valid IDs. Okay, sige. So wala tayong problema dyan. So required ka, kailangan meron kang 2 valid IDs, government IDs to, ano? Yes po. And then, ipipresent mo yun sa PCSO, pagbabanggain ng PCSO, yung ID, doon sa nakapirma sa ticket. Kung siya talaga yon. Okay, and then, Tapos, once na-verify po yun, pag once na-verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, may lalabas po dun sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga claimants. Okay, wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila doon sa winning ticket na sila yon, and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, wala siyang TIN. Yes po. So therefore, lalagyan nyo siya ng 000 TIN. So, paano po may remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Opo. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come muna. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket worth 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan nyo yun. Magkano ibabawas nyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 5,000. Yes po. Yun ang binawas nyo doon sa 2025, 45,000 na supposed to be sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00 TIN number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. 45,000. Ibabangga sa tao na nasa, di ba? BIR, explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang ki-credit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na Kaya nga po sir, ano? So, yung 40,000 na binawas nila doon sa winner na walang TIN, na binigyan nila ng 00 TIN, magre-remit kayo sa BIR? So, paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 00 ang TIN number? Saan nila ilalag yun? BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz, 40,000, 0000. Paano po? well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung TIN ng So, individual. ano gagawin niyo po doon sa mga tao na binawasan ng buwis daw ng BIR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 00 TIN? Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? It never happen or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa niyo doon kay Juan de la Cruz na 00 ang TIN at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, what we do is, may mga, Ano sa pasagutin mo? Nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun? Sinasabi niya? when, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasabit sa inyo ng PCSO. Yes po, meaning blank po yung TIN na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang TIN? So paano ibabangga yun sa Well, hindi na tao po, na samantalang wala naman TIN? Ang TIN naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. opo, So ano mangyari dun sa pera? Kung inaamin pala meron. So saan napupunta yung pera ng mga nagbabayad ng tax using the 00 TIN number? yung tax po, nare-remit po sa BIR, nababayaran naman po sa BIR. Kaya nga po, pero kanino po ibinabangga, wala naman TIN number. Di ba dapat yung ibinibigay na winnings, yung taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo, na may TIN na may TIN number. Since wala itong TIN number,
kayo nang gagawa ng TIN number doon sa 00? Hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang TIN. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO and then, nung dinouble check po namin, may TIN naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang TIN, nagsasabit ng PCSO ng walang TIN Apo. na bayad na tax mula sa winning sa loto. Ano pong ginagawa nyo? Yun, Doon. Sir Chair, hindi namin ma-identify talaga kasi wala po talaga siyang So TIN. ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung na-remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran dun sa panalo. Counted as collection. Yes po, opo. Okay. Kasi, opo. So napupunta pa sa kaban ng bayan. Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero tulad sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang TIN at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalong bettors pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may TIN numbers. Example, July 2023, 2,619 nanalo, 271 lang may TIN. Yes, Mr. Chair. Actually, for those who are taxpayer po talaga, there is already a TIN for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung may fixed income or may business. That's why wala pa silang tinatawag na TIN. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po na isang winner natin na mayroong TIN, so that winner can use that certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang taxpayer and that this can be considered as part of his income but already deducted with the 20% final tax. Okay, Miss Felian Ramos, tama? Ikaw. Why don't we do this para hindi mo magkalituan? Lahat po ng mga nanalo, dapat pag nag-submit kayo ng tax na binawas nyo doon sa winning niya, may TIN number na. Sabi ng BIR, less than a day lang daw. So, dapat from now on, huwag kayo mag-submit ng 00 TIN sa BIR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh.